Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-26 na yugto ng ating kwento. Ang nakaraan. Habang abala ang mga ito sa kanilang pag-uusap ay lumabas naman si Jared mula sa study room na dala ang isang aklat. At nakita niyang magkatabing nakaupo ang mga ito habang nakatingin sa dokumentong nasa harapan nila. Ang ulo ng mga ito ay halos magkadikit na. Agad na may gumuhit na pagkadisgusto sa mga mata ni Jared. Jaisel, nag-angat naman ng ulo si Jaisel. Maaari ba akong maupo? Pagkaraan ay muli nitong tanong. Natigilan si Jaisel. Naisa na niyang sabihin dito na maaari naman itong maupo sa kahit na anong maaari niyang upuan doon. Pero nang mapatingin siya sa paligid ng living room ay nakita niyang nakapatong ang mga dokumento sa mga upuang naroon. At halos wala na ngang maaaring upuan. Nahihiya siyang agad na tumayo at ibinaba niya ang kanyang ginagawa. Saglit lang Mr. Leviste. Nahihiya niyang sabi kay Jared. Pagkaraan ay agad niyang niligpit ang ilang nakakalat na materyales. Pasensya na at sobrang makalat dito ngayon. Huwag mo na lang pansinin ang mga ito. Dagdag na sabi pa nito kay Jared. Isang complicated expression naman ang mababaka sa mukha ni Ryan habang pinapanood nito si Jaisel na nililigpit ang ilang dokumentong nakapatong sa sofa. Kilala niya si Jaisel pagdating sa trabaho. Seryoso ito sa oras ng trabaho. Minsan nga ay halos makalimutan na nitong kumain o ang magpahinga. Pero ngayon, hindi niya inaasahan na ibababa nito ang ginagawa nito para lamang humanap ng maaaring upuan ni Jared. Nang matapos ligpitin ni Jaisel ang nakapatong sa sofa, ay magalang nitong sinabihan si Jared na maaari na itong maupo. Elegante naman itong naupo doon saka binuklat ang aklat na hawak nito. Natigilan naman si Jaisel. Nagtataka siya kung bakit kaya doon nito naisipang basahin ang aklat na iyon. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-26 na yugto ng ating kwento, Unexpectedly Yours. Gayunpaman, dahil sa paggalang, hindi naman magawa ni Jaisel na paalisin si Jared doon. Kalaunan ay hinayaan na lang ito ni Jaisel. Wala na siyang sapat na panahon at kailangan niyang mag-focus sa kanyang ginagawa. Isang komplikadong ekspresyon ang mababaka sa mata ni Ryan nang tingnan nito si Jaisel. Alam niyang hindi naman talaga ang aklat na iyon ang intensyon ni Jared, kaya ito nagpunta doon. Marahil ay naroon ito para bantayan sila ni Jaisel. Hindi ba't may fiancé na si Jared? Bakit patuloy pa rin ang ganoong pakikitungo nito kay Jaisel? Tanong sa isip ni Ryan. Samantala, kahit na tahimik na nagbabasa si Jared, napakalakas naman ang presensya nito. Hindi magawa ni Jaisel na wag itong pansinin. Naging napakaingat naman ni Jaisel habang nagtatrabaho. Sinadya niyang hinaan ang kanyang boses kapag nagsasalita. Matagal bago naging komportable sa presensya ni Jared si Jaisel. Nang dumating ang lunch break, idineliver sa kwarto ni Jaisel ang lunch na inihanda ng hotel para sa mga participants. Nang pumasok ang waiter na nag-deliver noon, ay napansin niyang may isang tao pa pala doon kaya agad itong nag-apologize. Pasensya na po, hindi ko po alam na 3 po pala kayo dito. Babalik na lang po ako para kumuha ng isa pang meal. Hindi na kailangan. Maagap namang sagot dito ni Jared. Pagkatapos ay ibinaba nito ang hawak na aklat at saka ito tumayo. Ang akala naman ni Jaisel ay aalis na si Jared. Handa na sana siyang ihatid ito sa pinto nang muli itong magsalita. Will you try the appetizers for me? Utos iyong hindi maaaring tanggihan ni Jaisel. Hindi nakapagsalita si Jaisel. Oras na naman ng food tasting niya.
Dahil obligasyon niya iyon, hindi siya pwedeng tumanggi dito. Binalingan niya si Ryan saka siya nagsalita. Mauna ka nang kumain, kailangan ko lang lumabas. Babalik rin ako agad. Nagtataka naman si Ryan nang marinig niya iyon. Gayunpaman, ngumiti ito at agad na sumang-ayon kay Jaisel. Agad namang sinundan ni Jaisel si Jared nang lumabas na ito doon. Naiwan naman si Ryan sa kwarto at napatingin ito sa 2 set ng pagkain na nakapatong sa mesa. Pero nawala na siya ng gana pang kumain. Bigla itong nalungkot. Samantala, napakarami naman ng masasarap na pagkain ang nakahanda sa ibabaw ng mesa na nasa harap ni Jaisel. Matapos niyang tikman ang mga pagkain, hindi lamang ang panlasa niya ang nasatisfy kundi pati ang tiyan niya ay nabusog. Pagkatapos ng lunch ay bumalik na rin si Jaisel sa kwarto nito. Nasorpresa siya nang sumama muli si Jared sa kanya doon. Muli itong naupo sa sofa at muling binuklat ang aklat na binabasa nito at nagpatuloy ng pagbabasa. Dahil nakita ni Jaisel na seryoso itong nagbabasa, hindi na siya nagsalita ng kahit ano pa kay Jared. Binalikan na lang rin niya ang kanyang ginagawa. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata lang, ay ilang araw na agad ang lumipas. Nag-umpisa na ang kompetisyon. Opisyal iyong mag-uumpisa ng 8:00 ng gabi. Pagkatapos ng semifinals, ang kompetisyon ay ibo-broadcast nationwide. Maraming live audiences ang makakapanood noon at isa iyong enggrande at masiglang event. 6:00 ng hapon nang dumating si Jaisel sa backstage para sa kompetisyon. Pupunta na sana siya sa posisyong ibinigay sa kanya nang makita niya si Margaret. Maganda ang suot nito at maganda rin ang pagkaka-makeup sa mukha nito. Tiningnan nito si Jaisel. Puno ng panunukso ang tono nito nang magsalita. Jaisel, hindi ko inaasahan na makita ka dito. Ang akala ko ay hindi ka na magkakaroon ng sapat na panahon para makagawa ng isang design. Matapos saglit na huminto ay sarkastiko itong muling nagsalita. O baka naman, isang walang kwentang design lang ang nagawa mo dahil wala ka ng oras. At kung ganun nga ang ginawa mo, mag-iiwan ka lang ng masamang pangalan para sa design competition na ito. Sinadya nitong lakasan ang boses niya habang sinasabi iyon kay Jaisel para maraming makarinig noon. Iyon din ang inaalala ng ibang designers na kasama ni Jaisel na naroon. Lahat sila ay nag-advance para sa semifinals matapos ang maraming rounds at hindi rin maganda ang mga designs na ginawa ng mga ito. Kung ang ginawa ni Jaisel ay hindi rin papasa, hindi lamang si Jaisel ang mapapahiya, kundi pati na rin sila. At nang dahil lamang sa ilang salitang iyon ni Margaret, nagawa nitong maging kaaway ni Jaisel ang lahat ng designer na naroon. Dahil sa nararamdaman ni Jaisel na pagkagalit mula sa mga taong naroon, malinaw at walang pakialam siyang sumagot kay Margaret. Malalaman ang kalidad ng ginawa ko maya-maya lang. Then, I'll wait and see. Good luck. Nakangiting sabi naman ito kay Jaisel. Gayunpaman ay nakakaloko ang pagkakatingin nito kay Jaisel na animoy may pinaplano itong kung ano. Agad na napakunot noo si Jaisel. Hindi maganda ang kutob niya dito. Narito na ba ang lahat? Sabi ni Martina at agad nitong tinipon ang lahat ng designers na naroon. Sinabi nito sa kanila ang rules at mga kailangan nilang tandaan during the competition. Finally, umpisa ni Martina. Ang pagkakasunod-sunod ay pagdedesisyonan sa pamamagitan ng random numbers. At sa bawat number ay may model ng kasama. It was a fair match that only looked at the designer's ability. Margaret, ikaw ang number 1 at ikaw ang unang lalabas, announce ni Martina habang binabasa nito ang random number generator. At susundan iyon ng pangalawa, pangatlo and so on.
Ang pangalan ni Jaisel ang kahuli-hulihang ini-announce. Sa oras na yon, siguradong pagod na ang mga manonood at ang mga judges, kaya hihingi ang mga ito ng mataas na standard at magandang gawa. Pero ang pagiging pinakahuling kalahok ay maaaring maging magandang pagkakataon upang mapahanga ang lahat. Wala namang pakialam si Jaisel nang marinig iyon. Sa katunayan, she was quite confident hanggang sa makita niya kung sino ang napatapat para maging model niya. Nang hahamak siyang tiningnan ni Emily. Mukhang totoo nga yata ang kasabihang enemies are destined to meet. Hindi ako makapaniwala na magmo-model ako para sa gawa mo. That's so disgusting. Ramdam naman ni Jaisel ang pagbalot ng lamig sa buo niyang katawan. Hindi niya mapaniwalaan na hahayaan niyang mag-model si Emily para sa ginawa niyang design. Well, wala na tayong magagawa pa. Isa kang modelo at isa naman akong designer. We'll have to work together since we're match. Habang sinasabi iyon ni Jaisel, kino-comfort rin niya ang kanyang sarili. Nang marinig naman iyon ni Emily ay nakangiti itong lumapit kay Jaisel. Hindi ka ba natatakot na baka kung anong gawin ko para masira ang ginawa mong design? Naisip na rin ni Jaisel ang tungkol doon nang malaman niya na ito ang magiging model para sa kanyang mga gawa. Gayunpaman, wala naman siyang ibang pagpipilian o karapatan para magpalit ng ibang modelo. Agad na dumilim ang mukha niya at sinagot niya ito na seryoso ang tono. Babantayan kita sa lahat ng oras. Hindi ko aalisin ang paningin ko sa'yo kaya huwag kang magkakamaling gumawa ng hindi maganda. Or else, ipapaalam ko sa lahat ang tungkol dito at ang karir mo bilang model ay tuluyan ng masisira. Kung dumating man sila nito sa puntong iyon, parehong masisira ang karir nilang dalawa ng magkasama. I'm not that stupid. Sagot naman ito kay Jaisel, kasabay noon ay nagkibit balikat si Emily. Kahit pa nga pareho nilang ayaw ang isa't isa, ay kailangan pa rin nilang mag-cooperate sa bawat isa para sa trabaho. Gayunpaman, saka lamang inilabas ni Jaisel ang ginawa niyang costume nang magsimula na ang kompetisyon. Nang ilang sandali na lamang at ang design na niya ang susunod na ipapakita ay noon lang niya inalabas ang costume para isuot kay Emily. Kahit nang magpalit si Emily ay nakasunod pa rin si Jaisel sa kanya sa locker room para siguruhin na hindi ito gagawa ng kahit na ano nang hindi niya alam. Natatakot si Jaisel na baka kung anong maisip gawing masama ni Emily sa ginawa niyang design. Huwag kang mag-alala, Jaisel. Kahit na may gusto akong gawin sa ginawa mong design, hindi ako gagamit ng ganoong paraan para lamang ipahamak ang sarili ko. Kahit pa nga wala namang ginagawa si Emily, palagi naman itong may nakakalokong ngiti sa mukha nito kapag tinitingnan nito si Jaisel. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Jaisel. Patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng masama tungkol doon. Jaisel, it's your turn. Maya-maya ay paalala sa kanya ni Martina. Bigla namang kinabahan si Jaisel habang nakatingin siya kay Emily. Go ahead. Pagkaraan ay sabi niya dito. Nakangiti namang lumakad si Emily patungo sa entrance ng stage. Suot ang high heels nito. Nakasuot si Emily ng isang set ng white dress na nadedekorasyonan ng mga bulaklak. Puti ang main color ng dress na iyon, na nagbibigay dito ng isang fairy look. Napakaganda ng pagkakadesign doon. Tiningnan ni Martina si Emily at napatango ito. Katabi ni Jaisel noon si Martina. Mahina itong nagsalita. Honestly, kung magiging maayos ang lahat, malamang ay ikaw ang manalo sa kompetisyon ngayong gabi. Although ang costumes ng ibang designer ay hindi naman masama, hindi naman ang mga iyon kasing attractive ng gawa ni Jaisel. She was born to be a designer, isip ni Martina. Magalang naman itong nginitian ni Jaisel at saka niya muling ibinaling ang tingin sa direksyon kung saan naroon si Emily.
Kung iba lang sana ang kanyang model, hindi sana mababawasan ang kumpiyansa niya sa sarili. Ang huling model para sa naunang set ay nakababa na ng stage at siya na ang susunod sa pila para magpakita ng kanyang ginawang disenyo. Lumakad si Emily palapit ng stage. Nang malapit na ito doon, ay isang waiter naman na may dalang bote ng red wine ang dumaan at nagkabanggaan sila ni Emily. "Ang costume ko!" Kitang-kita ni Jaisel nang tumapon sa damit na suot ni Emily ang red wine. Natigilan si Jaisel dahil doon. Sobrang pag-iingat ang ginawa niya para lamang mapigilan nito si Emily na makagawa ng kahit na anong ikasisira ng design niyang iyon. Pero hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Sigurado siya na sinadya ng waiter na tapunan ng red wine ang suot na iyon ni Emily. Ang ibabang bahagi ng white dress na iyon ay napuno ng kulay ng red wine. Naging kulay pula ang bahaging iyon ng dress at hindi na iyon magandang tingnan. Bahagyang pinagpag ni Emily ang suot nito at painosente itong nagsalita. "Hindi ko sinadya ang bumangga sa kanya." "Kasinungalingan," sigaw ng isip ni Jaisel. Sa sobrang galit ni Jaisel ay halos hindi na niya maikilos ang kanyang katawan. Nakababa na sa stage ang huling model ng oras na iyon at sumisigaw na ang staff sa entrance ng stage. Ang model na ni Jaisel ang susunod. "Emily, it's your turn." Nakangiting tumingin sa kanya si Emily. "Kailangan ko pa rin bang lumabas ng stage?" tanong ni Emily sa kanya. Paano naman kaya lalabas ng stage si Emily ngayong nasira na ang suot nitong damit? Kaagad din namang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Martina. Nakasimangot itong naiinis. "Bakit naman kasi hindi ka nag-iingat? Bakit mo siya binangga? Napakarami ng natapong wine sa damit na ito at halos mapalitan na ang kulay nito. Hindi ka maaaring lumabas ng stage na ganyan ang itsura." Nagkibit-balikat lang naman si Emily sa sinabi ni Martina. Nag-aalalang tiningnan ni Martina si Jaisel. "Jaisel, wala na tayong maaari pang gawin ngayon. Gusto mo na bang umatras?" Napakalaki na ng ginawang sakripisyo ni Jaisel para lamang makarating sa kompetisyong iyon. Isang hakbang na lamang ang tanging kailangan niya. Ngayon pa ba siya susuko? Nang mga sandali namang iyon, nang makababa na sa stage ang huling model ay wala pa muling lumalabas mula sa backstage. Ang mga nanonood at ang mga judges ay nagtatakang nakatingin lahat sa entrance ng stage. Hindi ba't may isa pang model? Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Ano bang nangyayari? Hindi pinahihintulutan ang mga aksidente sa ganoon kalaking kompetisyon. Kung hindi pa rin siya lalabas sa stage, ang qualifications niya ay makakansela. Si Jared na noon ay eleganteng nakaupo katabi ng tatlong iba pang hurado ay nakatingin sa entrance ng stage at bahagyang dumilim ang mga mata nito. Isa sa mga hindi nakontentong hurado na naroon ang nagsalita. Kung sino man ang huling designer na iyon, kanselahin na lang ang qualifications niya at palabasin na ang iba pang designers at model para sa showcase. Nang marinig iyon ng mga staff, ay aalis na sana ang mga ito para sundin ang utos na iyon, subalit ng mga sandaling iyon, isang maatoridad na boses ang narinig nilang nagsalita mula sa isang upuan na naroon. "Saglit lang, lalabas din siya." Hindi nangahas ang mga staff na umalis nang marinig nila iyon. Tumingin sila sa tatlo pang ibang judges at tinanong nila ang mga ito kung kailangan pa ba nilang i-disqualify ang huling designer. Hindi inaasahan ng tatlong judges na iyon na biglang magsasalita si Jared at hindi nila maaaring subukang tanggihan ang mga salita nito. Dahil si Jared ang special guest sa panel ng mga judges, at siya ay isang taong hindi makakayang i-offend ng mga ito, lalo na ng mga staff ng fashion design competition na iyon. Samantala, nakatingin noon si Martina kay Jaisel at puno ng panghihinayang ang mga mata nito.
Nilapitan nito si Jaisel at marahan nitong tinapik ang balikat ni Jaisel. Wala na tayong magagawa pa tungkol dito ngayon. Bumawi ka na lang sa susunod. Namutla naman ang mukha ni Jaisel. Puno ng pagtutol ang isip at puso niya ng mga sandaling iyon. Si Emily naman na noon ay nakatayo, malapit sa kanya ay kinukulit na siyang nagtatanong. Ano sa palagay mo? Magi-give up ka na ba o hindi? Kumakalat na sa buong katawan ko ang amoy ng wine at hindi na ako komportable dito. Kaya magdesisyon ka na agad ngayon. Say something. Magpapalit na ako ng walang kwentang costume na ito. Nagrereklamo nitong sabi kay Jaisel. Iyon ang costume na pinaglaanan ni Jaisel ng oras at effort niya. At nasira lamang iyon ng dahil sa kagagawa ni Emily. Kung talagang magi-give up siya sa kompetisyong iyon ngayon, ang set ng mga damit na ginawa niya ay mawawalan lamang ng kabuluhan. Hindi niya iyon hahayaang mangyari. Hindi ako susuko. Maya-maya ay mariing pahayag ni Jaisel. Saglit na natigilan si Emily at ang mukha niya ay biglang naging seryoso. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pa rin susuko? Gusto mo ba talagang pumunta ako sa entablado na nakasuot ng maruming costume? Baliw ka ba? Bilang isang modelo, kailangan mong pumunta sa entablado kahit na ang ipasuot ko sa'yo ay nadampot ko lang sa basurahan. Malamig na tiningnan ni Jaisel si Emily at seryoso ang mukha nito. Napalunok si Emily sa sinabi ni Jaisel. Galit na galit ito. Ngunit hindi niya maaring pabulaanan ang mga sinabi ni Jaisel sa kanya. Kumunot ang noo ni Martina at nagtanong, Jaisel, gusto mo ba talagang hayaan siyang maglakad sa stage ng ganito? May mancha na ang dress niya. I'm afraid it won't be good if she goes on stage like this. Kung mag-iiwan siya ng masamang impresyon sa audience sa kanyang debut, magiging mahirap para kay Jaisel na i-develop ang kanyang career in the future. Sinong may sabi na hahayaan ko siyang lumakad sa entablado na ganito ang suot? Tiningnan ni Jaisel ang dress na suot ni Emily. Mayroong isang malaking pulang mancha na ganap na sumira sa orihinal na fairy vibes ng light colored dress na iyon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nun ay hindi na niya kayang ayusin ang costume na iyon. Inaksyonan ito ni Jaisel. Lumakad siya sa kanyang working corner para kumuha ng ilang uri ng pintura at inihalo niya iyon sa tubig. Pinaghalo niya ang mga pinturang magkakaayon. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at itinapon ang pintura sa costume. Jaisel, anong ginagawa mo? Nabigla si Emily nang itapon ni Jaisel ang pintura sa kanyang dress. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Jaisel. Tumingin siya sa bandang ibaba ng dress na ngayon ay nabahira na ng ibang kulay. Kumalat ang mga kulay. Hindi na ito nagbibigay ng vibes ng isang purong puting fairy, ngunit tulad ng isang bahaghari sa kanyang panaginip. Tiningnan ni Martina ang dress at nasorpresa ito. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Isa ka talagang henyo. Sira na ang dress noon pero nakaisip si Jaisel ng ganoong paraan para maligtas ito. The last contestant, Jaisel's model, please step onto the stage. Sa oras na ito, ang staff na kanina pang naghihintay ay nainip na at nilapitan sila para sila ay pagmadaliin. Tumingin muli si Jaisel kay Emily. Miss Emily, kapag gumawa ka pa ng hindi maganda, maraming mga mata ang makakakita sa'yo. Nasa harapan na sila ng stage noon. Hindi na marahil siya mangangahas na gumawa pa ng kahit anong maaaring makasira sa kanya. Maliban, kung ayaw na niyang magstay sa modeling industry. Galit na tinitigan ni Emily si Jaisel. Puno ng puot ang mga mata nito. Sinong mag-aakalang makakahanap si Jaisel ng paraan para maisalba ang damit sa mga ganoong pagkakataon? Isip niya. Gayunpaman, kung wala ang orihinal na disenyo, tiyak na hindi siya makakakuha ng anumang magandang resulta at marahil ay ma-eliminate na rin ito doon.
Habang nag-iisip ay nagpatuloy ng lumakad si Emily papunta sa entablado na naka-high heels. Habang pinapanood si Emily na umaakyat sa stage, kinakabahan si Jaisel na ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Bumilis ang tibok ng puso niya at sobrang kinakabahan siya. Ang magiging resulta ng show na ito ang magsisilbing life and death situation para sa kanyang karir. Tumutok kay Emily ang spotlight. Siya ang naging pinakakapansin-pansin sa buong entablado. Hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa kanyang suot na damit. Wow, she's so amazing. Bagamat late na lumabas ang mga huling contestant, sulit naman ang paghihintay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong uri ng kaswal na disenyo. Mala-fairy at nakakamangha. Hindi ako makapaniwala na ang dalawang uri ng elemental essence ay maaaring pagsamahin sa isang maayos at perpektong paraan. Maraming komento ang nagmula sa mga manonood. Si Emily ay talagang isa ring propesyonal na modelo. Bagamat hindi siya nasisiyahan at sadyang hindi niya gustong irampa ang damit na iyon, maayos siyang naglakad dahil iyon ang kanyang trabaho. Sa huli, huminto siya sa gitna ng stage at humarap sa 4 na judges. Ang mga marka ng kompetisyon ay ibabatay sa 2 sistema ng pagmamarka. Ang 4 na judge na naroon ang magbibigay ng kabuoang score na hindi hihigit sa 40 puntos. Samantalang ang mga live audience naman, kasama ang mga manonood sa telebisyon ay magbibigay ng kabuoang puntos na hindi hihigit sa 20 puntos. Sa huli, ang mga score ang magpapasya sa 7 kalahok na maaaring magpatuloy sa susunod na round ng kompetisyon. Ang natitirang mga kalahok ay mai-eliminate. Napakaganda ng damit na ito. Bibigyan ko ito ng 9 points. Komento ng unang judge. Ang pangalawa namang hurado ay tiningnan ang damit at saka ito nagkomento. Maganda naman ito, pero wala ito sa linya ng style ngayon. I'll give only 7 points. Nagkomento naman ang pangatlong hurado. Hindi ko alam kung anong nangyari backstage, pero mukhang ngayon lang ito kinulayan. Mukhang bago pa ang pagkakakulay dito. However, nakikita ko ang spirit ng designer mula sa ginawa niyang ito. Kaya 8 points ang ibibigay kong score para dito. Hanggang sa makapagbigay na ang naunang 3 hurado at si Jared na ang susunod at huling magbibigay ng score. Ang mga designers na nanunood ng resulta mula sa backstage ay nag-uusap ng mahina. 7 points lang ang ibinigay na score ni Mr. Leviste para sa lahat ng costumes. Malamang, 7 points lang din ang ibigay niya para sa gawa ni Jaisel. Tama, siguradong 31 points lang ang magiging kabuoang total score niya. 3 points ang lamang ng nangungunang contestant na si Margaret. Pagkatapos nito, mai-eliminate na siya sa kompetisyon. Komento naman ang isa pa nitong kausap na designer. Kahit na nga 3 puntos lamang ang diferensya, ang kasalukuyang mga high-ranking designers ay 1 o 2 puntos lamang ang higit sa bawat isa. Gayunpaman, napakahalaga na noon para kay Jaisel. Nangangahulugan lamang iyon na malaki ang tsansa niya na ma-eliminate sa round na iyon. Halos lahat ng naroon ay nahuhulaan na ang magiging resulta. Sa ilalim ng atensyon ng libu-libong taong naroon, itinaas ni Jared ang 10 points scorecard niya. 10 points? Nang makita iyon ng mga audience ay halos sabay-sabay nagulat ang mga ito. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa nakikitang ibinigay nitong score. Ang katabing hurado ni Jared ay nasorpresa din sa score na ibinigay nito. Nagsususpetsa ito na baka nagkamali lamang si Jared ng napiling card. Isa sa mga hurado ang nagtanong, Mr. Leviste, bakit ka nagbigay ng 10 points? Because I liked her. Walang gatol na sagot ni Jared. Lalong lumakas ang sigawan ng mga audience na naroon.
Napanganga naman ang huradong nagtanong kay Jared. Hindi ito agad nakapagsalita. Kung binigyan ito ni Mr. Leviste ng mataas na score, dahil lang sa gusto niya ito, hindi ba't isang klase ng pandaraya iyon? Isa pa, nag-aalala ang ibang judges na hindi nila nabigyan ng sapat na score si Jaisel. Habang nakatayo naman si Jaisel sa backstage, saglit siyang natigilan. Namamangha siyang napatingin kay Jared. Namula na naman ang mukha nito. Nagkaroon ng saglit na katahimikan matapos magsalita ni Jared. Parang ang lahat sa buong lugar na iyon ay huminto ng sandali. Maya-maya ay muli itong nagpatuloy magsalita. I liked her ability to adjust to circumstances. Agad na nagbalik sa kanilang kamalayan ang mga naroon. Iyon pala ang ibig sabihin nito. Nakahinga naman ng maluwag ang ibang judges na naroon. Sa kabutihang palad, hindi naman pala iyon katulad ng iniisip nila. Para namang naramdaman ni Jared na nakatingin sa direksyon niya si Jaisel. Bigla din itong tumingin kay Jaisel. Nang magtama ang kanilang mga paningin, lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Jaisel. Agad siyang tumalikod para iwasan iyon. Pakiramdam niya ay parang nag-aapoy na ang pisngi niya sa pamumula ng mga sandaling iyon. Samantala, nakita ng assistant ni Margaret na namutla ang mukha nito dahil sa pangyayaring iyon. Mabilis nitong kinomfort si Margaret. Kahit maging tie ang score niyo ni Jaisel ngayon, wala namang siyang fans at hindi rin siya sikat. Kaya hindi siya bibigyan ng mataas na score ng mga audience. Siguradong hindi magiging kasing ganda ng score mo ang magiging score niya. Pero ang gusto ko ay ang mapaalis na siya dito sa kompetisyon. Galit namang sagot ni Margaret dito. Pareho ang naging total ng ibinigay na score ng audience kina Jaisel at Margaret. Kaya nagtay ang dalawa para sa first place ng round na iyon. Kumpara kay Margaret na isa ng sikat na designer, si Jaisel naman ay parang isang kidlat na bigla na lamang dumating. Ang nakakamangha niyang gawa ay nakaakit ng mas maraming atensyon. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Paano kaya tatanggapin ni Margaret ang pangyayaring ito ngayong pantay na ang rank nila ni Jaisel sa kompetisyon? Ngayong nagawa na ni Jaisel na makalusot sa elimination round, ano kaya ang naghihintay pang mga challenges sa kanya sa susunod na round? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. You will never truly understand something until it actually happens to you. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone, and God bless.